Ngayon, magluluto ako ng isa sa pinakamatandang recipe sa kasaysayan. Mahigit 3,750 taon na ang tanda, ito ay Babylonian recipe ng Kanasu stew mula sa panahon ni Haring Hammurabi. Kaya itong recipe na ito at ginagamit ko ang salitang recipe sa napakaluwag na pakahulugan ay isa sa 25 nilaga o sabaw na matatagpuan sa isa sa 4 na Yale Babylonian Culinary Tablets. Ang recipe na ito ay ginawa bago o kasabay ng 1,700 at 40 BC sa panahon o kaagad pagkalipas ng paghahari ni Hammurabi, kilalang hari ng Babylonia, isang dakilang mananakop na mas bantog sa kanyang kodigo ng mga batas. Ngayon, nakagawa na ako ng 2 pang nilaga mula sa tabletang ito at sa isip ko, parang hindi pa matagal, parang kakagawa ko lang. Pero sa totoo lang, mahigit 5 taon nang nakalipas mula nang gawin ko ang mga ito. Pareho silang kasama sa Tasting History Cookbook na inilabas 3 taon nang nakalipas. Ginawa ko ang tuho na nilagang beet, tapos gumawa rin ako ng nilagang tupa na may gatas. Ilang araw lang ang nakaraan, natapos ko rin ang pagsusulat ng aking pangalawang cookbook. Inabot din ako ng matagal, kaya abangan ninyo ang mga detalye tungkol doon sa lalong madaling panahon. Matagal na rin mula nang huli kong gumawa ng kahit ano mula sa mga tabletang ito, kaya gusto kong balikan at ikwento pa ang tungkol sa sinaunang Mesopotamia. Ngayon, maraming pwedeng interpretasyon ang recipe. Sinasabi nito na kanaso na nilaga at ginagamit ang binti ng tupa. Maghanda ng tubig, idagdag ang taba, samido, kulantro, kumin at kanasu. Pagsamahin lahat ng sangkap sa sisidlang pagluluto at budbura ng dinurog na bawang. Pagaluin sa palayok ang shuhutino at yerba buena. Kita mo, kulang sa detalye ang tagubili ng recipe na yan. Anong ibig sabihin ng ihanda ang tubig? Kukunin lang ba ito at ilalagay sa kaldero o kailangan din pakuluan? Kailangan mo ba itong limisin, lagyan ng asin o iba pa? Mayroon bang dating karaniwang proseso na hindi na isulat? Kaya ngayon ay hindi na natin alam at hindi na natin malalaman. At habang tinatawag ko itong nilaga, pwede mo ring gamitin ang salitang sabaw o sopas. Isinalin ito bilang sabaw o sarsa dahil likido ang ibig sabihin nito. Kaya pwede rin itong gawing sarsa sa ibabaw ng karne. Walang nakasulat talaga sa recipe, kaya para nasa akin na ang desisyon. Pagkatapos, marahil ang pinakanakakainis ay ang katotohanang ang ilan sa mga salita ay walang totoong salin o naisalin na, pero sa iba't ibang paraan. At walang sinumang 100% sigurado kasama na ang pangalan ng sabaw, kanasu, pati na rin ang samido at suhutino. Ang kanasu ay kilala lang bilang isang uri ng nakakain na halaman. Iniisip ng iba na ito ay uri ng trigo tulad ng emmer wheat na pwedeng gawing harina pampalapot ng sabaw. Pero maaring iba talaga ito, pero yon ang gagamitin ko. Pagkatapos ay may salitang simidu na karamihan sa mga eskolar ay sang-ayon na ito ay isang uri ng allium tulad ng shallot o katulad nito. Pero may mga tao na naniniwala talaga ng ibig sabihin nito ay parang semolina o pinong harina. Ang mga salitang semida sa Talmud at semidalis sa Griego ay parehong tumutukoy sa pinong harina at dito ay nagmula ang salitang semolina. Maaaring ganun na, pero lagi akong nag-iingat sa ganitong palagay dahil naisulat ang mahawikang iyon mahigit 1,000 taon matapos maisulat ito at maraming maaaring magbago sa mga salita sa ganong katagal na panahon. At saka, kahit magkatunog ang dalawang salita, hindi ibig sabihin nito na may kinalaman talaga sila sa isa't isa. Tingnan mo ang mga salitang island at isle. Magkatunog sila, pareho ang ibig sabihin nila, pero sa totoo lang, hindi talaga magkaugnay ang mga salitang ito. Ang isa ay nagmula sa Latin at ang isa naman ay nagmula sa Germanic. Nagkataon lang na magkatunog sila at pareho ang ibig sabihin. Kaya bagamat ang samido ay pwedeng mga hulugang pinong harina, sang-ayon ako sa karamihan ng iskolar na mas mainam ang shallot dahil mas malasa ito kaysa semolina flour. Sa huli, ang salitang suhutino. Ito rin ay nagdudulot ng kalituhan dahil tumutukoy lang talaga ito sa anumang gulay na hinugot mula sa lupa, anumang uri ng gulay na hinugot mula sa lupa. Maraming maaring ibig sabihin nito, maraming iskolar ang naniniwala na ito ay isa pang bagay tulad ng leek o katulad nito. May naniniwala rin na ito ay mas katulad ng ugat na gulay gaya ng nab o maagang uri ng karot. Muli, nasa iyo na yon. Pipiliin ko ang leek dahil sa tingin ko mas makakadadag ito ng lasa kumpara sa nabo. Kaya oo, pero wala talagang tama o maling sagot o lahat sila ay maling sagot. Kaya gawin mo lang ang gusto mo sa pagkakataong ito. Ang iniisip ko,
Huwag mo masyadong seryosoin ito dahil kahit anong gawin mo, hindi ito magiging eksaktong tama dahil kulang tayo ng impormasyon mula sa sinaunang recipe na ito. Kaya mag-enjoy ka lang dito. Para sa masayang bersyon ng recipe na ito, ang bersyon ko ng recipe na ito, ang kailangan mo ay 1 quart ng tubig, 1 malaking shallot, 2 kutsarita ng buto ng coriander, 1 kutsarita ng buto ng cumin, 1 kapat na tasa o 30 gramo ng emmer flour, 2 o 3 piraso ng bawang, 1 maliit na leek, 1 dakot ng dahon ng yerba buena at ilang piraso ng shank ng tupa o kordero. Sapat para magkaroon ng 1.5 libra o 600 at 80 gramo ng karne na wala ng buto, 1 kutsara ng asin at 45 gramo 3 kutsara ng taba. Ngayon, marami ng pagpipilian sa mga taba na nagamit nila. Maaring mantikilya, ghee, sebo, mantika ng baboy, langis ng linga o langis ng oliba na galing sa Mediterranean o mas malamang taba mula sa tupang may matabang buntot ang ginamit nila. Halos imposibleng makahanap ng ganung taba. Sigurado akong meron pero di ko pa nakita dito sa US. Sikat talaga ang mga ito sa gitnang silangan. Natikman ko rin ito sa Jordan at popular na noon pa. Isa sa mga pinakaunang paglalarawan ay mula sa Grigong historiador na si Herodotus noong ika-5 siglo BC na nagsabi, mahahaba ang buntot nila, hindi bababa sa 4 at kalahating talampakan. Kung hahayaang sumayad sa lupa, madudurog at masasugatan ito. Sa halip, sapat ang kasanayan ng mga pastol sa paggawa ng karpinterya para gumawa ng maliliit na kariton para sa buntot ng kanilang mga tupa. Ang mga kariton ay inilalagay sa ilalim ng mga buntot, bawat tupa ay may kanya-kanyang kariton at ang mga buntot ay itinatali sa ibabaw ng mga ito. Naranasan ko nga, tulad ng sinabi ko, nasubukan ito nung pumunta ako sa Jordan nung nakarang buwan o 2 buwan nang nakalipas. At talaga namang napakamalinamnam nito at may malakas na lasa ng mantikilya. Dahil hindi ko mahanap, gagamit na lang ako ng ghee na may kahalintulad na lasa. Simulan ang putayang ito sa pamamagitan ng paghiwa ng mga sibuyas Tagalog at pagdurog ng bawang. Tapos idagdag ang mga buto ng kulantro at komino sa isang almires at durugin hanggang maging pulbos. Pagkatapos, alisin ang karamihan sa laman ng tupa sa buto at hiwain na maliliit. Pwede rin gumamit ng hiniwang karne para sa stew kung meron na. Pwede ring ilagay ang buong hita ng tupa sa nilaga at pakuluan kasama ang buto. Tapos hiwain na lang. Pero para sa akin, hindi ganun kalasa ang resulta. Kaya mas gusto kong iser muna ang karne. Para gawin yon, tunawin mo lang ang kaunting taba sa isang kaldero sa mataas na init, tapos ilagay ang karne at hayaang maluto ng ilang minuto, pagkatapos ay haluin at ipagpatuloy ang pagluluto hanggang magkulay brown ng kaunti. Pagkatapos, alisin ang karne mula sa kaldero at magdagdag pa ng kaunting taba, tapos ilagay ang tinadtad na sibuyas Tagalog. Budburan ng kaunting asin at haluin sa taba, tapos hayaang maluto ng 3 hanggang 4 na minuto o hanggang sa mabango at maganda na ang amoy. Pagkatapos, magdagdag ng 2 tasa ng tubig sa kaldero at kayurin ng ilalim hanggat kaya. Nandun ang masarap na lasa. Pagkatapos, hayaang kumulo ng marahan at idagdag ang natirang taba sa kaldero para matunaw. Pagkatunaw, idagdag ang dinurog na coriander, cumin at asin saka haluin mabuti. Pagkatapos, idagdag ang 2 pang tasa ng tubig at harina saka haluin gamit ang whisk para maiwasang magkabuo-buo. Pagkatapos, hayaang kumulo ito ng dahan-dahan at saka mo na pwedeng idagdag ang bawang kasama ng sinilyuhang karne. Pagkatapos, hinaan ang apoy sa katamtamang hina at hayaang kumulo ito ng kaunti, tapos takpan at ipagpatuloy ang pagluluto ng mga kalahating oras. Paminsan, pwede mong tingnan kung gusto mong dagdagan ng tubig para gawing masabaw o panatilihin ito kung gusto mo ng mas malapot na parang nilaga o may sarsa. Walang maling o tamang sagot dyan. Dahil hindi lang talaga natin alam. Ganap na kalituhan na ang pagluluto kaya tinatanggap ko na lang. Habang niluluto ang sopas, tatarin mo na rin ang yerba buena at leek. Lagi kong hinuhugasan ang leek ko, pero pag tinadtad, may natitirang dumi pa rin sa pagitan ng layers kaya binabanlawang ko ulit sa lababo. Pagkakulo ng sopas ng 30 minuto, pwede nang tanggalin ang takeb at ilagay ang kalahati ng mga leek at karamihan ng yerba buena. Haluin at lutuin pa ng walang takip ng 10 minuto o hanggang sa desired na lapot. Ngayon, gaya ng nabanggit ko, ang resepeng ito ay isinulat noong panahon ni Hammurabi, ang pinakasikat na hari ng lumang imperyong Babylonia. Ngayon, sa eskwela, karamihan sa natutunan ko tungkol sa kanya ay tungkol sa kanyang mga batas, tulad ng alam mo, mata sa mata, ngipin sa ngipin, yung mga ganong bagay, yung medyo mabibigat na batas. Pero lumalabas na marami rin siyang sinabi tungkol sa pagkain ng sinaunang Babylonia.
Bago ako pumunta kay Hammurabi, gusto ko lang ipaalam na ako ang mamumuno sa 3 river cruise sa susunod na 1.5 taon. Sobrang saya ng mga ito. Isa itong karanasang puno ng pagkain, kasaysayan, kultura at pagkatuto. Napaka-edukasyonal nito pero sobrang saya rin. Kasama niyo ako at nangangako akong magiging mahusay na kasama sa paglalakbay. Kung gusto yung subukan, magsisimula ito sa Paris at dadaan sa Seine papuntang Normandy, kaya masarap ang pagkain doon. Sa Nobyembre ito. Kung gusto nyo mag-sign up, ilalagay ko ang mga link sa deskripsyon. Ngayon, punta na tayo kay Hammurabi. Si Hammurabi ang ika-6 na Amorite na hari ng Babylonia na humalili sa trono matapos magbitiw ang kanyang ama noong 729 BC. Pero nung naging hari siya, ang Babylonia ay wala pang kakaiba o espesyal. Isa lang itong maliit na lungsod-estado at may kaunting kapangyarihan sa ilang mga kalapit na lungsod na nasa ilalim nito, pero napapalibutan ito ng mas malalaking kapangyarihan at hindi pa ito katulad ng dakilang imperyo na gagawin ni Hammurabi. Bagamat kilala siya sa kanyang kodigo ng batas, si Hammurabi ay isa ring dakilang haring mandirigma ng sinaunang Mesopotamia. Pero bago siya naging isang dakilang haring mandirigma, pinatatag muna niya ang Babylonia sa pamamagitan ng, pagkain. Kita mo, tulad sa unang yugto ng civilization, isa sa paborito ko, kailangan munang palakasin sa ekonomiya ni Hammurabi ang Babylonia bago niya sakupin ang mga karatig na teritoryo. Nagawa niya ito sa pagpapatayo ng maraming imbakan ng butil at mga kanal mula sa ilog Euphrates na pumipigil sa pagbaha at pagsira sa pananim. Ginawa kong taniman ang magkabilang pampang nito. Nag-ipon ako ng maraming butil. Nagbigay ako ng tuloy-tuloy na tubig para sa mga lupain. Pinagsama-sama ko ang magkakahiwalay na tao, binigyan ng pastulan, tubig at saganang pagkain at pinatira sa payapang tahanan. At nang masiguro niyang may sapat na pagkain ang kanyang mga tao, saka lamang niya nagamit ang sobrang yaman upang bumuo ng isang makapangyarihang hukbo na sa loob lamang ng ilang taon ay nagawang talunin ang mas makapangyarihang mga sibilisasyon ng Elam, Larsa, Eshnuna at Mari. Ang ilang lugar gaya ng Elam, hindi niya talaga nasakop pero natalo niya. At ang iba pang mga lugar tulad ng Mari, halos binura niya sa mapa bago isama ang kanilang mga lupain sa kanyang imperyo. Kung naalala mo ang video noong nakaraang taon tungkol sa Mesopotamian na desert na Mersu, nabanggit ko rin noon si Zimri-Lim, ang hari ng Mari. Pambihira siyang tagapagtayo at sana nakilala bilang dakilang hari kung hindi dumating si Hammurabi at winasak ang lahat ng itinayo niya. Pero bago niya gawin yon, sinubukan ni Zimri-Lim na makuha ang loob ni Hammurabi sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng alak. Sumulat si Hammurabi ng Babylonia para humingi ng alak. Buksan ang imbakan ng alak kasama si Sid Kumasi na nakaantabay. Pabayaan siyang maghugas ng kamay tapos pumili ng 11 na tapayan ng dekalidad na pulang alak na iniinom ko. Paghaluin sa malaking sisidlan, punuin ang 10 tapayan ng pulang alak, tatakan ng ipinadalang selyo at ibigay kay Badilim para kay Hammurabi. Pagkatapos, ipadala mo sa akin ang 1 tapayan ng pulang alak na hinahalo mo. Ipadala mo yon paakyat ng ilog. Sa kasamaang palad, mukhang hindi talaga gumana ang alak dahil hindi nagtagal pagkatapos noon nawala na si Zimri-Lim sa mga tala ng kasaysayan at sinunog hanggang sa mawala ang lungsod ng Mari. Doon lamang matapos tuluyang wasakin ang karamihan sa kanyang mga kaaway, nagawang mapatatag ni Hammurabi ang kanyang paghahari at maging isang matalino at makatarungang hari na kinikilala sa kasaysayan. Ito ay dahil sa 7 at kalahating talampakang taas na diorite stele na inukita niya ng 282 batas. Ngayon, hindi ito ang unang nakasulat na kodigo ng mga batas, ngunit ito ay tiyak na naging pinakamatibay at pinakamaimpluwensya sa sinaunang mundo. Sa eskwelahan, natutunan natin ito, pero kadalasan tungkol lang sa pinakakapanapanabik na bahagi, gaya ng kung sirain ng lalaki ang mata ng isa pa, sisirain din ang sa kanya. Kung may makabali ng buto ng lalaki, babaliin din ang kanyang buto. Ito ang mga gantihang batas ng sinaunang katarungan. Pero sa totoo lang, karamihan sa mga batas ay mas karaniwan at tumatalakay sa mga bagay tulad ng mga detalye ng pamana at kasal. At mahalaga sa ating mga batas ang ideya na inosente hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Kita mo, kapag may inakusahan ka, dapat mo itong patunayan. May presumption of innocence at ang pagpapatunay ay nasa nag-aakusa. Meron ding due process. Lahat ay may karapatang humarap sa hukom at ipagtanggol ang kanilang kaso. At kung ikaw ang nag-aakusa at napatunayang nagsisinungaling ka o gumagawa-gawa lang, ikaw ang mapaparusahan.
Kung ang isang tao ay nagbigay ng maling patoto o hindi napatunayan ang kanyang pahayag sa kasong may parusang kamatayan, papatayin ang taong iyon. Itinatag din ito ang konsepto na ang parusa ay dapat akma sa krimen. Ngayon, maaring mukhang mabigat sa atin ang mga parusa, ngunit ang layunin ay ang parusa ay hindi dapat sumobra o kulang sa aktwal na kasalanan. At syempre, parang malinaw ito para sa ating ngayon, pero hindi palaging ganoon ang kaso. Kahit 1,000 taon matapos maisulat ang batas na ito, may mga bagay pa rin tulad ng mga Draconia na batas ng Atenas. Karamihan sa mga batas ni Draco ay may parusang kamatayan kahit sa maliliit na paglabag, tulad ng pagnanakaw ng isang prutas. Kung mahuli kang natutulog sa labas, parusang kamatayan. Ilang beses ko na sana itong naranasan nung nakakatulog ako sa subway sa New York. Pinili kong talakayin ang mga batas ni Hammurabi dito sa Tasting History dahil marami rito ay tungkol sa pagkain at agrikultura. Kung ang tagapamahala ng tavern ay tumangi sa butil bilang bayad at tumanggap lang ng pilak at mas mura ang serbesa kaysa butil, siya ay mahahatulan at itatapon sa tubig. At ang ilan sa mga batas na ito tungkol sa tavern ay talagang mahigpit. Halimbawa, kung may nagbabalak ng masama sa iyong tavern at nalamang alam mo ito pero hindi mo isinumbong, papatawan ka ng parusang kamatayan. At kung ang kapatid na babae ng Diyos ay magbukas o pumasok sa tavern para uminom, siya ay susunugin hanggang mamatay. Pagkatapos, may malaking bahagi ng mga batas na may kinalaman sa paggawa sa bukid at itinatakda pa nito ang minimum na sahod para sa iba't ibang uri ng trabaho sa bukid. Nagbibigay din ito ng mga proteksyon o kung minsan ay wala nito sa mga taong nagtatrabaho sa bukid o sa mga taong umuupa ng mga hayop mula sa iyong bukid. Halimbawa, kung umupa ka ng baka o nagtatrabaho ka gamit ang baka at nabulag mo ito, kailangan mong bayaran ang may-ari, ang magsasaka, ng kalahati ng halaga ng baka. Kung may umupa ng baka at napinsala ang sungay, buntot o nguso, kailangan niyang bayaran sa may-ari ang 1/4 ng halaga nito. Espesipiko ang mga pinsalang yan, kaya iniisip kong madalas itong mangyari na nakakalungkot para sa baka. Nagbibigay rin ang mga batas ng proteksyon sa mga manggagawa at umuupa na dati wala sila. Halimbawa, kung may umupa ng baka o asno at napatay ito ng leon sa bukid, ang pagkawala ay sagot ng may-ari. May provision ding Act of God clause. Kung habang ginagamit ang baka ay hampasin ito ng Diyos at mamatay, ang umuupa ay manunumpa sa Diyos at ituturing na walang sala. Ngayon, pareho pa ring dahilan ang gamit ng mga kumpanya ng seguro para umiwas magbayad ng claim. Ngayon, kahit hindi kasing sikat ang mga batas na ito gaya ng mata sa mata na prinsipyo, mas madalas pa nga ang ginagamit ng karaniwang tao ang mga ito dahil tinutukoy nila ang mga pinakakaraniwang bagay sa buhay, lalo na yung mga may kinalaman sa pagkain. At dahil binigyang pansin ni Hammurabi ang mga ganitong tila pangkaraniwang bagay, nagawa niyang buuin at mapanatili ang kanyang dakilang imperyo. Sa kasamaang palad, hindi na ipagpatuloy ng mga sumunod kay Hammurabi ang kanyang kakayahan, kaya matapos siyang mamatay, nagsimulang mawala ang kanilang mga lupain. Sa loob ng ilang henerasyon, bumalik ito sa dating laki bago pa namuno si Hammurabi. Aabutin pa ng 1,000 taon bago muling bumalik ang Babylon sa ilalim ni Nebuchadnezzar Dukaon, pero mas maikli na lang ang itinagal nito, ilang dekada lang. Pero gaya ng sabi ko, kwento na yan sa ibang pagkakataon dahil 1,000 taon pa ang lumipas mula kay Hammurabi at mula nang naisulat ang recipe ng Kanasu stew. Pagkatapos maluto at lumapot ang stew, ihain ito na may kaunting hilaw na leek at mint at pwede na kainin. Heto na tayo. Kanasu stew mula sa panahon ni Hammurabi, isa sa pinakamatandang recipe sa kasaysayan. Kain tayo! Ang sarap niyan! Kaya halos kasing lapot ito ng gravy. At pwede rin itong ihay ng ganon gaya ng sinabi ko, parang isang sarsa. Ang talagang maganda ay nilagyan ko ng hilaw na leek para sa texture at lutong. Nadagdag din ako ng coriander seed sa ibabaw na hindi naman matapang ang lasa. Pero muli, nagbibigay ito ng dagdag na texture. Ang gusto ko ay wala sa mga individual na lasa ang talagang nanghingibabaw o tumatampok. Nag-aalala ko na baka mangibabaw ang mint kasi pwede itong tumampok. Kumuha ka pa.
Ang karne ay talagang natutunaw sa iyong bibig. Talagang napakasarap niyan. Oo, wala naman akong masyadong babaguhin. 3 milenyo na ang lumipas pero masarap pa rin ito. Ngayon, oo, posible na hindi ganito ang pagkakaserve noon at maaring iba ang ilang sangkap pero hindi naman siguro nalalayo. Karamihan ng mga sangkap ay pareho pa rin. Parang pinag-uusapan mo lang kung ano ang texture, senior ba ang karne, kung buong hita ba ito ng tupa o pinakuluan lang ba ang lahat. Sa tingin ko, nakakatulong ang sear para lumabas ang lasa, di tulad ng purong pinakulo ang karne. Hindi ito ang pinakamalasang paraan ng pagluluto pero napakaganda, napakasarap na putahe. Kung gusto mong sumama sa akin sa Paris at maglakbay sa Seine na yung Taglagas, ilalagay ko ang link sa description kung saan ka pwedeng mag-sign up at magkikita tayo muli sa susunod na episode ng Tasting History.